may ilan pong na-frustrate dahil naabutan ng mas maagang cut-off noong huling araw ng registration. Wala na daw ho ba talagang extension? Naku, humihingi po kami ng pangunawa sa ating mga kababayan. Talagang wala na pong extension, wala na pong special voters registration po. Dahil kung matatandaan niyo po, since October 20, 2025 pa po ito, meron po tayo diyang halos 200 days kung saan po binigyan ng pagkakataon ng COMELEC ang ating mga kababayan na makapagparehistro Lunes hanggang Sabado po. At kahit nga po may holidays na pumatak po dyan, bukas po ang COMELEC. Yun lang po talagang nagsara lang po ang COMELEC kung sakaling dineklarang walang pasok dahil sa bagyo at baha. Pero kung titignan nyo nga po, doon sa mga lugar na nagkaroon ng lindol, nagkaroon po ng mga ibang kalamidad, nung na-check po na pwedeng buksan ng office po ng COMELEC in the same day na natili po bukas, katulad po dito sa Kamalig Albay na bagamat pumutok po yung bulkan, hindi po nagsara ang Commission on Elections. Kaya po sana humihingi po kami ng pangunawa ninyo. Kailangang matapos po ang ating voter registration dahil June 1 na po nakatakda ang ERB hearing at alam naman po natin, lahat ng paghahanda po ng COMELEC sa halalan ay nababase sa pinal na bilang ng ating mga botante. Pero Attorney, ano po yung pinakarason kung bakit kailangan na maagang magpatupad ng cut-off sa last day po? Dahil nga po inaasahan na po ng COMELEC yung pagdami, no? Nakalagay mismo po dun sa instruction sa aming election officers dun sa aming resolution 11177 na kapag sa huling araw ng registration, last day scenario, umaga pa lang, kailangan bilangin na po nila ang kapasidad nila na matatapos po yung registration sa araw na yan. Kaya nga po yung iba na naka-maximum na, naka 1,200. In fact, ang maximum po sana nila ay nasa 800. Pero on the average po, ang lahat ng opisina dito sa NCR ay halos 1,500 to 1,800. Meron pa nga po dito sa Taguig na umabot ng 2,200 mahigit ang kanilang inaccommodate. Kaya halos karamihan po sa kanila inabot po ng alas 10, alas 11 ng gabi. Yun po yung dahilan kung bakit meron po talagang around katanghalian pa lang ay nag-cut off na ng pila dahil na-determine nila hanggang doon na lang po yung matatapos nila. Kaya po talagang hindi naman po sa dinedepensahan namin, kundi humihingi po kami ng pangunawa at pinapaliwanag po namin kaya nagkaganito dahil inaasahan nga po namin ang napakaraming tao na pupunta sa last day. Bagamat meron po tayong mahigit 200 araw na ibinigay na pagkakataon na po. At ngayong tapos na po ang voters registration, ano na ang susunod na gagawin ng COMELEC para maiwasan na walang mauulit na pangalan at sapat po yung magiging mga presinto sa araw ng botohan? Ipapatupad po natin ang mandato ng Republic Act 8189 at yun din po yung dahilan kung bakit wala na tayong extension. Dahil sa mga susunod na araw po ay ipapaskil na ang pagpala ng mga nag-apply kung saan binibigyan ng pagkakataon po ang lahat na mag-file ng opposition at yun naman pong na-oppose mag-file ng kanyang depensa. Dahil sa June 1 po, didesisyonan na ang mga applications na lahat ng tinanggap ng ating ERB. Pagkatapos po niyan ay talagang ilalatag na po natin yung final list ng mga botante na ipapaskil muli, yung ating mga presinto at sisiguraduhin na mababa po sa 600 kada presinto dahil kung tatandaan po natin, manual elections po ang barangay kaya nauobliga po kami na damihan yung ating mga presinto nang sa gayon makatapos kagad. Huwag po kayo mag-alala, doon po sa mga susunod po nating cycle ng registration ay mas pag-iigihin pa po natin yung ating paghahanda. Sinabi naman po ni Chairman Garcia, by February 2027 meron muling registration para naman po sa 2028 elections. At bukod pa po dyan, idinadaan po lang lahat ng application sa ating automated fingerprint identification system nang masiguro lahat po ng matatala sa listahan na yan ay totoong tao, walang nadoble, walang nameke at higit sa lahat wala na po magiging flying voters.